Hi Pisces, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong maaaring iwang epekto or impact sa inyo ni Planet Uranus sa mga susunod na taong ito? Gaya ng aking naiwan at napakinggan nyo sa intro, Planet Uranus just entered Gemini. Regardless po sa maririnig nyong ilang info pagdating sa astrology or zodiac signs, pero maaring mabanggit ko lang since combination po ito ng tarot and astrology, pero hindi nyo na kailangan laliman or ano paman. Pero maaring mabanggit ko lang yung ilang impormasyon na ito para kahit paano po ay meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot yung ilang messages. Okay, kuha muna tayo ng ilang guidance bago natin i-share ang ilang sitwasyon. Kamusta kayo, Pisces? Pisces energy, anong aasahan ng mga taong ito in the next coming years? Message. Any guidance po para sa mga Pisces? Anong mariiwang epekto ni Planet Uranus sa inyong mga zodiac? Sa mga Pisces, any guidance? Lumilipad at may umangat dito. Add na tayo ng ilang messages. Pisces, guidance, the Chariot. Okay, mukhang kailangan ko nang agad mabanggit, agad-agad. Ito po kasi si Planet Uranus, which is the planet of unexpected surprises, changes, great awakener planet na matatawag. Nag-enter siya sa mga Gemini. And that highlighted your 4th house of home and family. And this is about your home, family. Yes, ito talaga yun, the Chariot. So, kita mo, sa tarot po kasi, sign of Cancer ito, regardless sa zodiac sign, Cancer is in the 4th house. Again, Uranus just entered your 4th house. So, ito malawak na usapin. Uunahin ko since Kalesa yan, the Chariot. Gemini is in the 3rd house. So, in a way, pagdating sa buhay, pamilya, tahanan, your physical home, maring may mga pagbabago dyan. And it could be unexpected or kaakibat ng pagbabago ay pagbiyahe. Meron bang pag-move in the next coming years? May movement? Maring maglipat na kayo sa mas bago, mas modern since Gemini energy tayo, no? Again, Uranus entered Gemini. It's all about technology, very innovative, modern type ng bahay. Yes, baka yan yung naisin nyo na or dyan kayo maglilipat. May pagka-techy na. Why not? Kumbaga, maring sabayan nyo kung ano yung mga ganap ngayon. And si Uranus kasi may pagka-eccentric din, unusual, unique. So, itong bahay nyo, if ever for some of you, ngayon pa lang, may ilang plano na pagbabago. Guys, kasi yung ilang messages, reversal din tayo every time. Pwede nung higit na mag-apply sa inyo mismo kung magakusan yung maramdaman. Okay, at papaangatin niyo yung opportunity. Gagawan niyo ng paraan, syempre naman. Or ito'y kusang iaangat sa inyo ng universe. Ihahain ito sa inyo kung ano yung nararapat. Maaari i-shake kayo ng taas ni Planet Uranus para ma-achieve mo yung ilang pagbabago na ito na gusto nyong makamit sa inyong mga buhay, tahanan, pamilya. Okay, Uranus may pagka-unusual kasi. So, maaaring may pagbabago sa mga gusto mo or nais mo sa isang bahay. Halimbawa, hindi mo masyadong type yung modern before, ngayon, mas magiging bukas ka dito. Okay? Kasi Geminis, mahilig yan sa mga techie, sa ilang devices, technology, gadgets. So, most likely, for some of you, tayo po ay general reading, mas magiging open doon sa mas malawak, mas Gemini energy, AI. Yes, in the next coming years. So, ganun yung energy na nakukuha natin. Or kung hindi ito patungkol sa inyong mga tahanan, pamilya, may ilang pagbabago sa buhay tahanan. It could be one of your family members or yung connection mo sa kanila.
yung energy ni 4th house ni 3rd house, maaaring mas maging welcoming kayo sa mga bisita kasi communication din si Gemini, it's about connections. Mas magiging open kayo na magkaroon ng bisita or mapupunan nyo sa mga sarili nyo na hindi kayo masyadong sabi ko nga as Pisces, medyo minsan gusto nyo private, low-key. So, maaaring in the next coming years, may mga bisita kayo. Or possibly, may mga sudden parties, invites na parating na kung saan kayo yung magwo-welcome sa inyong tahanan. Ganun yung energy yan, guys. Okay, dyan pa lang. So, you may be inspired talaga sa ilang changes to move sa bagong bahay, bagong lugar, or kahit sa pag-renovate para sa mas modernized na inyong tahanan. Okay, tingnan natin to. Patawarin po sa boses ni Moonchild, paubos na ata. Bilang huling sign ko kayo madalas hinaharap. Laban natin ito. 7 of Pentacles, ngayon pa lang. Bumuo na kayo ng pundasyon, guys. Parang you're out with the old, sa ilang old patterns, at in with the new ones, new things, new changes, new environments. Ganyan yung energy, guys. At maring ito, sabi ko nga, unusual para sa inyo kasi baka hindi kayo ganito before o yung mga old style nyo sa inyong tahanan, mababago. Okay. Kahit sa mga simpleng kasangkapan nyo lang ito, may pagbabago kayong pwedeng maramdaman. Or si Planet Uranus kasi may pagka-free-spirited din or yung freedom. Maaaring mag-solo living ang ilan sa inyo na naising maramdaman or maranasan naman yung pagiging independence. Gustong mapag-isa pero very open pa rin yung thinking. Kasi si Gemini malawak. Especially sa connections. Very open-minded ang mga Gemini. At tayo, again, regardless sa zodiac signs, kung meron man po ako na-mention, Uranus just entered Gemini and it highlighted your 4th house of home and family. Any guidance, ano pang kailangan marinig ng mga Pisces? Anong maaaring impact or epektong iwan ni Uranus sa inyong sign? The Empress. Regardless kung nakakakita po tayo ng reversal na baraha, of course, tayo ay general message. Meron lang po yan kalakip na mensahe. Kunin lang natin yung pinaka. Geminis kasi sila yung tinatawag na youth. Very youthful yung kanilang aura, yung mga datingan yan. Why I feel the Empress, so reversal tayo, no? Maaring kayo ito mismo, kung sino kayo growing up sa tahanan, sa pamilya. Maaring may mag-resurface, revisit, may mga umangat dyan na konektado sa past. It could be, kung ito po ay patungkol sa inyong mga emosyon, it could be past experiences, old stories, or even ilang past connections, or yung ilang traumas natin, yung upbringing nyo. Of course, kung ano kayo, kung sino kayo growing up. Na I feel yung pinaka-guidance dito, hopefully in the next coming years, Pisces, you will have some healing na if ever mag-resonate yung ilang messages or may ilang emotional blockages kayong naramdaman, tahanan, pamilya, especially pagdating sa inyong mga anak kung meron na. Parang hindi naging madali kasi, again, Cancer energy, it's in the 4th house, feminine energy, mother figure. So, reversal, maring kung kayo ito mismo bilang isang nanay or magulang, regardless sa gender. Pero yung feminine energy na lalo kung nagkaroon kayo ng ilang tension sa inyong mga anak or pagdating sa mga bata. And this time, i-claim natin na sana magkaroon talaga dito ng improvement, lalo kung this is something aking ulitin, pagbabago. Itong pagbabago na to, guys, yung awareness or yung paggising nyo, maaaring i-shake kayo ng universe I will be honest, it could be positive or not so positive, okay?
Pero ito yung guidance guys ha, pinapaalalahanan kayo to stay optimistic, gamitin ang boses if ever mag-resonate po na may ilan kayong kailangan i-heal, may ilang tension, conflict sa family. Si Planet Uranus kasi is tinatawag ding distractions, may ilang pwedeng revelations, it could be surprises or shocking revelations na pwedeng makapagpabago ng inyong mga persepsyon, paniniwala, or kung sino kayo mismo bilang isang individual sa inyong pamilya. So, anong kailangan natin gawin? Stay flexible, adaptable. Energy ni Gemini ito, it's all about communication. Okay, lalo kung parang may kulang or may nakulangan or may pagkukulang na umangat. Yes, lalo na rin po kung konektado rin ito sa halaga. Physical, mental, emotional, or even financial. Para bang may ilang challenges akong nakikita rito. In a way, parang ang hirap ng bumawi or makabawi or may ilang worry kayo sa connection nyo sa inyong mga magulang or kayo bilang isang anak or sa inyong mga anak. So, reversal yung energy natin. And hopefully, this is something mapunan at the end of the day. Family is family, guys. If ever may ilang changes dyan na kung saan ay may ilang struggle, difficulty na napaka-normal. May ilang sudden changes or losses, guys. I will be honest, pagdating sa inyong mga physical home na napaka-normal. Anong gagawin? Stay flexible, adaptable. As a Pisces, very flexible. Madiskarte kayo. Remain adaptable, guys. At mag-create kayo nung long-term intentions, long-term plans ngayon pa lang sa inyong mga buhay, sa aking na-mention, tahanan, pamilya, nagagamitin niyo rin po, paangatin niyo yung boses. Kasi umangat sa Major Arcana, si the Empress, it's about love, beauty, attraction, money. Nasa third siya, it's all about communication din. The Magician planet Mercury, it's all about communication. Gemini planet ruler is Mercury, it's all about communication. So kung meron mang ilang misunderstanding na umangat, tension, ang sabi nga nila, sinong sila? Yung kasabihan natin na ang mga bagay-bagay may dadaan daw po sa mabuting usapan. So sana patuloy kayo maging bukas doon. Hindi man agad-agad, if ever ngayon pa lang nakakaramdam ng tensyon. Sabi ko nga po sa huli, ang pamilya ay pamilya. Listen to your intuition, Pisces. Always follow your heart. Sa bawat desisyon or aksyon na pwede mong gawin sa iyong buhay tahanan, pamilya sa mga susunod na taong ito. Ito yung guidance advice messages na marahil kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang po, Pisces.